Sigurado ka na ba diyan? Kasi ang hirap ng buhay ngayon. Baka mamaya looban ka, ini-stylean ka niyan. Mukhang mabait naman yung bata. Nagaganda lang po ako ni Raya. Nagagandahan ka mo. Naku. Sa isang malawak na ilog habang naglalakad si Lola Flor ay may makikita itong isang babae na tila wala ng buhay. Kaya naman dali-dali niya itong nilapitan at tinignan kung buhay pa ba ang babae. Sumunod noon ay tumawag na rin ng tulong si Lola at saktong napadaan naman ang magkapatid na sina Tonyo at Lester. Sa kabutihang palad muli namang nagising ang babae at tanging nasabi niya lang ay Hiraya. Agad naman binuhat ng magkapatid ang babae para naman dalhin sa bahay ni Lola. Ngunit nang muling magising na ang babae at tinanong ito ni Lola na kung taga saan ba siya at anong nangyari sa kanya, tanging salita lamang ng babae ay pangalan niyang Nena at tila wala na siyang ibang maalala at mukhang na-damage na rin ang kanyang pagsasalita. Kaya naman pinatingin ito ni Lola sa matandang manggagamot at napansin nito na mayroon daw tila na masamang aura ang nakapalibot mula kay Nena kaya mag-ingat raw dapat ito. Kinabukasan mabilis rin nalaman ng babaeng numero 1 tsismosa sa baryo ang tungkol nga sa natagpuan ni Lola. Habang si Lester naman tila naakit na ito sa ganda ni Nena at halos hindi maalis ang mata sa dalaga. Itong grasya naman agad niyang sinabi sa mga kapwa niyang tsismosa ang tungkol nga sa biglaang pagdating ni Nena sa bahay ni Lola. Hirit naman ng bakla na baka malas daw ang biglaang pagdating ni Nena sa kanilang baryo dahil minsan daw nakwento sa kanya ng lola niya na kada 3 taon daw ay mayroong diwata ang nangunguha ng mga lalaki sa lugar ng ilog. Pinasyal naman ni Lola si Nena sa palengke para malibang na rin ito. Nang makita naman siya ng suki ni Lola na tindero na lalaki tila iba na ang mga tinginan niya sa dalaga na para bang may nais gawin. Siya naman ang kapitan ng baryo na kung saan tiwala ang lahat sa kanya dahil sobrang matulungin nito kasama ang dalawa niyang anak na sina Ramil at James. Nang hinatid naman ng tindero ang gulay ni Lola sa bahay nila saktong nag-iisa lang doon ni Nena. Kaya itong tindero ay sinamantala ang pagkakataon at kalagayan ni Nena kaya sa oras na iyon ay ginalaw nito ang dalaga. Ngunit matapos ng ginawa ng tindero kay Nena, agad itong tinamaan ng karma. Nang malaman kasi ng kanyang asawa na may ibang mga babae pa siya kaya sinugod siya nito at tinaga sa braso na di kalaunan pinutol rin ito dahil sa infection. Ang nangyari namang iyon agad na kinalat ni Sugar sa kapwa niyang mga tsismosa kahit pahirap na itong maglakad dahil malapit na rin manganak. Samantala habang pauwi na si Nena matapos maligo sa ilog at nakita siya ni Lester sinabihan niya ito na sumabay na sa kanya. Pero ang plano niya pala ay dalhin sa ibang lugar ang dalaga para gawan rin ng masama, at nang matapos niya na itong pagsamantalahan isang karma naman agad ang darating sa kanya. Dahil nang malaman kasi ng mga katransaksyon niya sa bawal na gamot at kulang ang dinala niya sa mga ito kaya pinagbayad siya ng mga ito. Nang malaman naman ng kuya ni Lester na magdamag na hindi ito umuwi agad niya itong hinahanap. At sa di kalayuan makikita niya naman ito sa ilog na tila wala ng buhay at mukhang pinahirapan pa ito ng mga kasama niya lang kanina. Mabilis naman nalaman ng mga tsismosa ang nangyari kay Lester kaya agad silang nakiusisa doon at maging si Lola iniwan na paninda nito para makichismis na rin. Ngunit sa lugar na kung saan natagpuan naman si Lester naroon din si Nena. At nang makita ito ng dalawang tsismosa naisip tuloy ni bakla na baka si Nena talaga ang dahilan kung bakit minamalas na ang mga tao sa baryo nila. Ang nangyaring iyon kay Lester ay agad rin pinaalam ng kanang kamay ni Cap at humingi na rin ng tulong sa anak ni Cap na panganay na si Ramil. Subalit inutusan na lang ni Ramil ang kapatid niyang si James na ito na lang ang magdala ng tulong sa pamilya ni Lester. Ngunit nagpunta muna si James sa bahay ni Lola Flor dahil hindi niya pa alam kung saan ang bahay ni Lester kaya nagpatulong siya kay Lola. Sa oras ring iyon ay makikilala na rin ni James si Nena ngunit sa pangalawang pagkakataon naman na dahil noong naliligo daw si Nena sa ilog at saktong naroon rin si James kaya sa di inaasahan nakita niya si Nena nang walang saplot ang buong katawan. Subalit nang minsan nag-iisang nagbabantay si Nena sa paninda ni Lola mapupunta doon si Pedring na siyang asawa ni Gracia at bibili lang sana ito ng inumin. Ngunit iba agad ang tingin niya kay Nena kaya itong Nena ay sumakay rin sa kanyang nais. Kaya naman ang sumunod noon ay may nangyari na rin sa dalawa na siyang dalaga naman ang nagpaligaya sa lalaking hindi na nga nakontento sa asawa niyang buntis na. Kinabukasan muli namang bumalik si James sa bahay ni Lola para yayain ang dalaga na pumasyal raw sila sa paligid. Agad namang pumayag si Nena dahil may gusto rin ito sa binata, kaya sa mga pagkakataong iyon mabilis na rin nagkamabutihan ng loob ang dalawa, subalit bago sila umuwi mapapadaan ang dalawa sa paradahan na kung saan naroon naman si Pedring at inalok sila nito na sa kanya na raw sila sumakay pa uwi.
Ngunit biglang dumating doon si Gracia at sinampal si Pedring dahil nalaman niya na kung sino-sino raw ang tinutuwag ni Pedring. Ngunit dahil sa labis na pag-eskandalo ni Gracia, kaya bigla naman itong duduguin. Matapos nang nangyaring iyon, muli na naman sinasabi ng bakla kay Lola na si Nena daw talaga ang nagdala ng malas sa lugar nila, ngunit narinig naman iyon ni Nena habang pauwi na sana. Pinagtanggol naman ni Lola si Nena sa dalawa at sinabing karma raw ang nangyayari sa mga tao sa baryo nila dahil sa mga kasalanan rin nila. Nagpasya na lang tuloy si James na huwag muna silang umuwi ni Nena at palipasin ang sitwasyon. Subalit habang naglalakad ang dalawa at makikita sila ng kuya ni James, kaya naman itong Ramil ay tila nakursunadahan si Nena at inimbitahan niya ito na pumunta raw sa gaganaping party sa resort nila kasama si James. Dahil doon excited na naghanap si Nena ng kanyang masusuot dahil pupunta nga ito sa party ng pamilya ni James. Subalit nang magtungo na ito sa party ng magkapatid at itong Ramil ay iba ang nais gawin sa kanya, wala namang magawa si James sa ginagawa ng kanyang kuya sa dahilang duwag itong lumaban. Kaya sa mga pagkakataong iyon muli na namang may mabibiktima ng karma ang misteryosang si Nena. Yeah. QC.